Nung pumunta kami sa DRT, nakita ko yung motmot ni Otits. Pagkasipat ko ng rotor disc, talagang ako'y nashook. Pati si Satanas na pa, what the hell? Kaya sabi ko pag uwi ko, orderan ko sa Orange app para pagbaba niya, palitan ko yung Beyblade niya. At nung bumaba na nga si Otits sa tarima, ikinamada ko na yung motmot niya. Nagkamali nga ako ng order pero wala ako no choice kundi palitan pa rin kasi gayero na yung ibang parte niya. Pag nabasag, maswerte kung tumalsik. Pero pag naglak sa caliper, diretso ka talaga sa ospital, mala John Lloyd. Sa sobrang talim niya, mukha na siyang Shuriken ni Kakashi. Kaya sinimulan ko na mag-disassemble. Disassemble! Pagbaklas ko nga ng gulong, aray ko, wala sa plano to Durug-durug na pala yung rubber damper ni Otits. Kaya binaklas ko na para makuha na ako ng sample. Niligpit ko muna yung mga gamit tapos bumili. Honda Dream yung kasukat niya na damper. Ganito yung matitibay na damper kesa sa mga stock. Mabilis kasi madurog yung sa stock kesa sa handmade na damper. Kaya pinagbabaklas ko na yung mga packing sheet tapos nilagay na yung bagong bili. At tinesting kung swak naman. At dahil swak naman, sunod na binaklas ko yung Shuriken ni Kakashi. Pinagpupukpuk muna para maalog yung kokote. Habang nagbabaklas ako dito, kinukutuban ako mali yung order ko. Mukha kasi siyang Sonic kaya Sonic yung in-order ko. Pero wala akong no choice, nilagay ko pa rin. Swak naman siya kaso kapos lang sa caliper. Nasa 200mm pala yung stock. 190 lang kasi tong Sonic. Sunod na papalitan ko naman yung brake pad. Pero tinanggal ko muna tong bracket para di sagabal sa video. Nakilabayaw yung mga alin ko kaya ginrinder ko na lang tong luma. At nung tinesting ko na, sumakto naman. Kaya binaklas ko na yung mga ehe sa brake pad. Tapos nung papalitan ko na, aray ko, panglikod ng Raider pala na order ko. Kaya wala akong no choice kundi sacrifice yung nasa front ko. Kasi yung panglikod na brake pad ng Beeperman, kaparehas ng nasa front ng Raider. Buti may nakareserve akong brake pad pangharap. Kasi magpapalit naman talaga ako ng pangharap ko, wala lang akong time. Dahil nagkanda leche-leche na tong buhay ko, maswerte si Pranpria, nagka-time na ako sa kanya. Eto sana yung ilalagay ko kay Tito pero ano siya? Chicks? Charot. Pero inorderan ko na rin si Tito kasabay ng rotor disc. Pagtapos kahuyin, binalik ko na yung caliper ni Pranpria. Nilubog ko muna yung mga piston niya para hindi masikip pag binalik na yung gulong. Lalo na may kakapalan pa tong akin. Yung kay Otits kasi bakal na kaya halos lumuwa na yung piston ng caliper. Pagkabalik ko ng bracket niya, sinunod ko na yung seal ni Gaara. Pagkaporma ng gulong, sinampay ko muna yung kadena ni Kurapika. Tapos sinalpak yung caliper sa Shuriken ni Kakashi. Sunod yung spacer. At sinentro muna para makapasok agad yung ehe. Sinentro yung adjuster sa kanan para pumasok pag pinagpupukpok. Pagkalagay ng lock washer, tamang higpit lang sa nut. Tapos nilagay na yung kadena sa sprocket. At tinono yung adjuster para sa chain tension. Pag okay na yung lawlaw ng kadena, pwede nang higpitan ng 50 Newton meter. Tapos free wheel. Yung iba kasi naglalak pag sobrang higpit. Pag umikot, di salamat Kuya Will. Pang last, hinigpitan lang yung lock nut. Tapos binrake check. Kumakagat naman kaso hindi advisable kasi kalahati lang siya ng caliper. Pansamantala lang naman to kasi wala na ako no choice, na baklas ko na. Tsaka doon ko lang na-realize mali pala mga order ko. 200mm pala to kaya sasakto dito Honda Dash 110 tsaka XRM Trinity. Order na rin ako ng manipis na bolt kasi walang uka yun. Di kagaya na itong stock tsaka nung sa Sonic. Baka sumabit kasi sa bracket. Tapos sa rear brake pad niya, same nung nasa harapan ng Raider 150 carb. Ilalagay ko na lang sa comment yung mga link.